Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. Cross party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Marcoleta? Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield to a few questions? Can we take a minute suspension? Leader and Senator Marcoleta, their pleasure. May I request from the members, I told the minority leader, the former Senate President, that this is an emotional issue, not only for us, but for the whole country, given this is the Senate of the Philippines. And it's a sensitive issue because there are words that have been used. That's why I have tried to be deliberate. Wait not only for a partial investigation, but independent. Wait for every investigation to come in. Now, many members of the majority who were here want to speak on that measure. Having said that, number one, we have athletes here and I don't want to keep them here the whole day. Number two, I was about to report this, that as Senate President, I respectfully informed the body that earlier today, 20 May 2026, the summons in relation to the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte was duly served upon respondent Vice President Sara Z. Duterte. A copy of the summons was likewise furnished to the prosecution panel on the same date. Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Furthermore, upon the prosecution panel's receipt of the respondent's answer, the prosecution shall have 5 calendar days from receipt within which to reply if they opt to do so.
The deadline for the reply shall be computed from the day the prosecution actually receives the answer. I say this because we have to discuss the impeachment calendar, and the staff is ready to brief us. And if we can give this priority, because we have to discuss it vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committees, committee hearings, and the session. So if we are going to all stand today, like Senator Tulfo and Senator Risa, we won't finish by midnight tonight, because at least 3 or 4 senators from 8 senators from the majority wants to speak on the matter. There might be, if not those who want to speak in the minority, those who want to ask questions or interpolate. So may I ask as your Senate President na magbigayan tayo today, and if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it. We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. No? We're dealing with law enforcement agencies, AFP, PNP, NBI, with branches of government, the executive and the legislative. So I know we all want to speak on it today, but may we include in the caucus what committee to give this to. I think the Senate President will, before we go on suspension, wants to put on record his recommendation. But if I may ask him, that the actual decision, given that there are other people with other ideas, we discuss it. I don't think it's a matter that you and I should discuss, but all of us. So let me ask first, Senator Marcoleta, may I ask you if we can make a statement rather than interpolate today? Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Yeah. Senator Risa answered in the affirmative. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Minority Leader, may I just give, you're my kuya, but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. At least po, pag-uusapan natin na ito po, tila wala na po sa hulog. Sa mga pinagsasabi nila, ito po si Tito Soto, si Laila de Lima, si Luistro, Jinky Beatrix Luistro, at saka to si Arnold Clavio. Sa sobra po yung pagkamuhi nila, no? Dito po sa mga Duterte at saka sa mga kakampi ng mga Duterte, kung ano-ano na lang po yung nasasabi nila, na sa tingin po natin, hindi na po sila nagagabayan ng huwisyo. Wala na po sa hulog tong mga apat na individual na to. At marami pa po. Kaya lang eto kasing mga to, talagang ano to talagang sila talaga yung mga pangunahing kontrabida natin. Sa media, si Clavio, sa politika, to sila Soto, sila de Lima, tsaka to si Luistro. Iisa-isahin natin yung mga wala sa hulog nilang mga panghula. At marami pa pong ibang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pasensya na po kayo kung medyo ginabi tayo ng gusto. Medyo napasarap lang po ng tulog. Talagang ganun. Kung hindi naman ako matutulog, lulugo-lugo naman ako. Okay, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na kahit na anong oras naglalive. Hoy, pabati. Happy birthday, Regine. Ayan. Happy birthday sa iyo, Regine. Hindi ko na itatanong kung ilang 22 years old ka. Birthday mo pala, Regine. Hindi ka nagpaparamdam. Happy birthday sa isa sa pinaka una na hanggang ngayon consistent na sumusuporta sa atin. Kahit nung una, number 1 niya pang sinusuportahan si Maharlika. Ngayon ako na yata. Kultong-kulto na yan si Regine. Happy birthday, Regine. Yan. Siyempre, mga ano talaga natin yan. Talagang hindi tayo iniwan yung mga... Okay, mga original muse ng ating channel. Yan. Okay, pag-usapan na po natin, no? Alam nyo, etong mga tao na to, ang dami po nilang sinasabi, halatang halata Lalo na to si Clavio, nako. Kala mo naman banal na banal ka. Sa mga nagtatanong po bakit walang birada, ako dapat host kanina kaya lang due to may mga nasira po na mga hindi po maayos hanggang magpo-program na kami hindi pa nila naayos. So dineklara na lang na walang birada agila. Okay, anyways, bukas naman meron naman kaya punta na po tayo rito sa ating mga topic, no? Ayon po kay Arnold Clavio, ito po ang kanyang pinahayag, broadcaster Arnold Clavio. Sa ordinaryong mamamayan, sa presinto ka na lang magpaliwanag o sa korte. Lahat ng argumentong binabanggit ngayon, wala yan Kasi kinakailangan ang depensa mo sa korte. Sabay-sabayin ko na po yung yung kay Arnold Clavio para isahan na lang po para hindi na natin. May tatlong sinabi rito si Arnold Clavio. Ito naman po ang isa. Huwag niya idamay ang Pilipino kasi nagre-react siya na soberenya, 'di ba? Ang pinaglalaban ni Bato ay soberenya. Sabi niya, huwag niya idamay ang Pilipino at soberenya, kami mabuting mamamayan. Nakakasulaok naman yung sinabi mo, Arnold Clavio.
Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest. Ikaw lang yun. O, wag mo daw idama yung Pilipino at soberenya. Bato, ikaw lang daw yung magkakaroon ng warrant of arrest international. Ito pa ang sinabi ni Arnold Clavio. Yun ang nakakalungkot. Kapag ikaw ay makapangyarihan, tulad ng isang senador, bakit ang hirap ma-serve ng warrant of arrest? Concern na concern si Arnold Clavio, no? Nagtataka lang ako, Arnold Clavio, bakit hindi ka concern kay Martin Romualdez? Binalita na yan na may kaso na dito sa local court natin, no? Kinasuhan na po yan ng ombudsman. Ilang kaso na po, patong-patong na kaso ang isinampa kay Martin Romualdez. Bakit hindi ka nagtatanong na madaliin mo yung sandigang bayan? Bakit hindi ka nagtatanong kailan lalabas yung warrant of arrest ni Martin Romualdez? Alam mo ba pagkakaiba ng kaso nila? Yung isa, sumunod sa legal na utos ng presidente ng Pilipinas. Mag-conduct ng war on drugs. Yung isa, hindi ko alam kung ano sinunod. Ang sinunod, magnakaw. Nagnakaw. Yun yung kaso, ha. Hindi ko sinasabing guilty sila pareho, ha. Si Bato, guilty yan. Dahil sumunod siya sa isang lehitimong utos ng lehitimong presidente ng Pilipinas. Mag-conduct ng war on drugs. Kailan pa masama ang war on drugs? Okay. Tapos si Martin, hindi mo hanapan kung may warrant of arrest na ba si Martin o wala pa. Samantalang yun yung involved talaga sa matinding nakawan. Yan yung problema sa iyo, Arnold Clavio. Selective yung paghingi mo ng hustisya. Ano ba yung pinagsasabi mong korte? Eto sa ordinaryong mga presinto ka o sa korte, lahat ng argumentong binabanggit mo ngayon, kinakailangan mong depensa sa korte. Hindi ko alam, Arnold Clavio, ang tagal mo ng broadcaster. Hindi ka pa rin ba makaintindi ng batas? Yung pinaglalaban ni Bato, soberenya ng Pilipinas. Alam mo ba yung meaning ng soberenya? Ang isang Pilipino, kung makagawa ng krimen, simple lang. Ang isang Pilipino, kung makagawa ng krimen dito sa Pilipinas, at ang mga krimen o ang mga biktima di umano ay mga Pilipino, ginawa ang krimen, ayon sa inyo, krimen yun, dito sa Pilipinas, siya ay Pilipino, Pilipino yung di umano'y biktima, saan dapat litisin? Sa Netherlands? Sagutin mo muna ako, Arnold Clavio. Pag doon dapat litisin, asan yan sa konstitusyon ng Pilipinas? Maski nga yung inuulit-ulit yung 9851, RA 9851. O hindi ka pala nag-uulit nun kasi hindi mo alam yun. Alam mo, Arnold Clavio, isa ka sa pinakamatalinong broadcaster. No? Isa ka sa pinakamatalinong broadcaster, kaya lang ginagamit mo yung katalinuhan mo. Katulad ng mga ibang media man, ginagamit nyo para manlinlang. Kung hindi mo alam kunwari, nagtatanga-tangahan ka kunwari, nagbobobobobohan ka kunwari, ipapaliwanag ko sa'yo kunwari, ang hindi mo alam kunwari. Si Bato at saka si Tatay Digong, presidente at PNP chief, problema natin droga, campaign promise nila, lulutasin nila yung droga. Nag-conduct sila ng war on drugs. Masama ba mag-conduct ng war on drugs? Kasi kayo, pinalalabas ninyong masama eh. Ano palang hindi masama? Yung magdroga, hindi masama. Yung magtinda ng droga, hindi masama. Para sa'yo, Clavio. Sobra na kayong mga media.
Hindi nga kayo pumaparehas eh. Talagang pinapanigan nyo na yung kasamaan eh. Thank you very much kay, hindi ko na naman mabasa kung sino to. Kay Hapon na nagbigay po sa atin na 1,600. Thank you very much, Hapon, kung sino ka man. 1,600 yan. Anong korte ba ang umiiral sa Pilipinas? ICC? Kailan pa tayo nasakop? Hindi mo ba naintindihan? Ang treaty? Arnold Clavio, alam ko alam mo to. Ayaw mo lang intindihin. Foke ko. Muntik na ako maloko nito. Tess, maraming salamat Tess sa pakape. Yan. Kasi tatlo kayo. Merong Chris Misuki, may Tess, merong pang Emily, di ba? Kaya muntik na. Muntik na ako rito kay Nolito Gregorio. Okay. Ang sinasabi namin sa iyo, Arnold Clavio, huwag ka manlinlang. Alam mo na wala na tayong treaty, tapos na tayo diyan sa ICC. Hindi na tayo member niyan. Kaya tayo sumusunod sa ICC noon kasi member tayo. Yang paglalabas po nila, pwede po silang maglabas, korte sila eh. Pero hindi po natin kinikilala yan. Meski si yung idol mong presidente, si BBM, hindi nagsabi na kinikilala natin yung ICC warrant of arrest. Lahat ng opisyal dito nagsasabi hindi natin kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Ikaw lang ang kumikilala. Ano ka, mas mataas ka pa sa presidente? At ang hindi ko nagustuhan sa mga sinabi nito ni Arnold Clavio ay eto. Huwag niya idamay ang Pilipino at soberenya. Usapin po ito ng Pilipino at pagiging at ng soberenya natin. Ipapaunawa ko sa iyo, Clavio, kahit hindi na tayo sakop niyan. Mismo nga, kahit nga, halimbawa na lang, for the sake of argument, halimbawa tayo ay sakop pa ng ICC. Dapat ba ang first resort natin ng kasuhan doon kaagad sa dahig? Dapat ba ang unang sampa natin ng kaso? Nakalagay ba yan sa Rome Statute? Na kayo, kung kayo, ang linaw po sa Rome Statute, complementary. Pag may umiiral, kahit na pasensya na po kayo kung paulit-ulit po tayo, kinakailangan pong iparating natin rito sa manyakol na si Arnold Clavio, no? Na tigilan nila yung panlilinlang nila. Manyakol Clavio, para sa kaalaman mo, alam kong alam mo to eh. Hindi ka naman bobo eh. Para sa kaalaman mo, manyakol na Clavio, kahit nga member tayo ng ICC, last resort pa rin yun. Kung walang umiiral na korte rito sa Pilipinas dahil sa kung ano man. Honestly, Clavio, wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Inutil ba yung Supreme Court? Oh. Yan ay kung member pa tayo ha. Hindi nyo basta-basta pwedeng dalhin doon. Yun lang po ang sasagutin nyo. Wala bang umiiral na korte sa Pilipinas? Kaya mo lang dadalhin sana sa ICC kung yung mga korte dito ay inutil. Hindi naman po inutil ang Supreme Court eh. Pero ang pinakamalapit mong sinabi, Arnold Clavio, ay eto. Huwag niya idamay ang Pilipino at soberenya. Kami ay mabuting mamamayan. Talaga? Mabuting mamamayan ka, Clavio? Hindi ho namin maiisip na kami magkakaroon ng international warrant of arrest. Ikaw lang yun. Talaga? Mabuting mamamayan ka? Ano ang tawag nga
mabuting mamamayan po ba yung pinabantay sa'yo ng GMA7? Yung isang minor de edad na galing po, pinagtangkaan. Hindi ko alam kung nakalimutan ko na sa tagal eh. Kung pinagtangkaan ba ng amo niya o napagsamantalahan na si Sara Balabagan na napatay niya dahil ayaw niyang pumayag eh. Ngayon, minor de edad, pinabantayan sa'yo, tapos, imbis na bantayan mo, ginawa mong, syempre mahuhulog sa'yo. Anong tawag natin dyan? May tawag dyan ngayon, grooming mo. Hinayo pa ka. Hindi naman. Ah. Kaya nga kung paulit-ulit po nila na ilalabas yan na tayo yung mga, tayo ay dapat kilalanin ng ICC, hindi po. Paulit-ulit din natin sasagutin yan. At yan, diyan sila nagkakamali sa pang-intindi ng mga Pilipino. Alam nyo ang katotohanan? Yung mga dilawan, kakamping, makabayan black, mga loyalista, alam din nila eh. Alam din nila na hindi na tayo miyembro ng ICC. Pero pinagpipilitan pa rin nila kasi nga gusto lang talaga nilang ma-eliminate. Ma-eliminate yung ma-eliminate yung mga Duterte. Yan ang katotohanan. Punta na tayo dito sa isa pang Tolongges. Ito po. Ito muna si Vince Dizon muna. Sabi ng mga fans ni Vince Dizon tuloy-tuloy sa trabaho sa DPWH. Sa dami ng epal sa Senado, tumigil ba si Dizon? Opo, hindi po tumigil si Dizon. Sa kadadaldal. Sa kadadaldal po, hindi po tumigil. Dito na tayo kay Tito Soto. Eto paparinig ko lang po sa inyo. Yung sinasabi, mahina eh. Take it up. They're doing, making sure that the articles of impeachment take it up and set, and that the trial will proceed. Ito daw yung ginagawa raw nila sa Senado, what we are doing, sabi niya, we are making sure na yung articles of impeachment ay maisalang forthwith. Tapos natutuwa siya. Tignan niyo po As promised, that is what my office making sure that happens. Okay. As promised. Di ba nangako siya? Si Tito Soto nangako siya na pagdating ng articles of impeachment, forthwith, magkukonbin sila as impeachment court. Nag-convene po sila. Galak na galak po si Tito Soto. Kasi tinitiyak daw ng minority na yung plano yung plano na yung impeachment ay mag-proceed forthwith, tinitiyak daw nila ng mga minority. At nagtatagumpay po sila dahil forthwith, nag-convene na sila. Alam mo, si Tito Soto, bukod nga sa silang dalawa ni Lacson, yan ang distinction nila eh. Sa lahat po ng ng tumanda na senador, kayo lang dalawa ang may namumuhi pa. Alam nyo lahat ng mga tumandang senador, Tanyada, Jokno, isa pang Tanyada, dalawa na yung Tanyada mag-ama eh. Mga Cayetano, yang sila Joker Arroyo, sila Juan Ponce Enrile, sila Blas Ople. Nung tumanda sila, naging kagalang-galang eh. Etong mga to, si Lacson at si Tito Soto, hanggang tumanda sila, wala pa rin po.
nagpo-project pa rin. Paano mo masasabi na ikaw yung nagtiyak? Kiniklaim niya yung ginawa ni Cayetano na madalian na nag-convene. Nag-convene po agad-agad yang Senado as impeachment court. Sa leadership na ni Cayetano yan eh. Ano sinasabi mong ikaw ang nagtiyak? Kung hindi po magkukonvince si Cayetano, wala po yan. Kiniklaim niya pa rin hanggang ngayon, kiniklaim niya pa rin, pati yung trinabaho na ni Cayetano, ilang araw pa lang si Cayetano, ang dami na nagagawa sa Senado. Napagtanggol niya yung Senado mula sa NBI. Humahanga ngayon ng mga tao sa Senado, hindi po kinakantyawan. Lalo na pag napangalanan na kung sino ang BRC. Magsisimula na silang mag-imbestiga. Huwag mong i-claim, Tito Soto, nakakaawa ka, nakakahiya. Sabihin mo lang, natutuwa ako na yung pinangako namin ay tinupad ni Cayetano. Huwag mong angkinin. Ang sinasabi niya, tinitiyak daw ng minority. Wala po kayong silbi dyan. Minority, sumusunod lang kayo. Okay, mamaya po mga tanong. Sasagutin po natin lahat yan. Raffy Tulfo, tutol sa paggamit ng warning shot ng pulis. Ako ever since, si Raffy Tulfo to Ako ever since sinasabi ko, bawal ang sino mang pulis na mag-warning shot kung may kaguluhan kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala may tatamaan. Alam mo, eto hirap sa mga minority. Under siege, nilusob po yung Senado. Kahit na ano pa pong sabihin ng media, kahit na ano pa pong sabihin ng kung sinong tao, kahit sabihin ni John Vic na hindi sinugod yung Senado. Alam na alam po natin na wala pong ngayon may anggulo na si John Vic, nakakaiba. Kaya raw may NBI sa GSIS dahil po proteksyonan yung bilyong-bilyong artworks. NBI lang po ba may kakayahang magproteksyon dyan? Pinaaandaran nyo kami. Ito naman si Tulfo. Pinasasama mo yung sergeant at arms ninyo. Dapat nga pinagtatanggol nyo yan. Alam mo, para po sa kaalaman ng mga senador ng minority at sa lahat sa inyong mga medyang, mga bayarang media, hindi ako nagsabi niya. Si Marcoleta. Huwag nyo pong pasamain si Aplaska. Si Aplaska po ang nag-prevent ng bloodbath na literal sa Senado. Hindi niya po hinayaan na makapasok. May gawing kakaiba. Sa tingin niyo ba walang hindi dadanak ng dugo pag pinilit nilang kunin si Bato? Si Aplaska po ang nag-prevent ng lahat. Ano man po ang kwento nyo ngayon, nangyari na yan. Ang nangyari po, na proteksyonan nila si Bato. Yun ang importante. Hindi pumayag yung Senado na nasa protective custody nila si Bato ay makuha sa kanila ng NBI. Ang linaw po ng usapan nila. Hindi nila huhulihin si Bato dahil nasa protective custody na ng Senado. Hindi po bilanggo. Protective custody, pangangalagaan nila. Yun yung pinangako ng bagong Senate President. Kaya magdadaldal kayong mga Tulfo ngayon dahil napahiya kayo. Ilang araw kayong hiningan ng boses. Nakantyawan kayo, di ba? Siguro naman nababasa niyo yung kantyaw sa inyo. Sabi ng mga kantyaw sa inyo ng mga dating general. Di ko alam kung si Pokis o si De Leon. Sabi,
para marinig nyo yung boses ng mga tulpo, magdala kayo na nag-aaway na mag-asawa. Ngayong tapos na po ang lahat, tsaka kayo magsasabi ng tutol sa paggamit ng warning shot. Ano pala dapat ang ginawa ni Aplaska? Hinayaan niya lang? Nahulihin si Bato? General Aplaska, kung wala man pong pumupuri sa inyo, hindi nakakarating, pinasasalamatan namin kayo dahil sa ginawa ninyong pagtatanggol kay Bato. Okay. Punta na po tayo. Punta po tayo sa iba pa. Marami yan eh. Ito nakakatawa talaga to. Marami po nagsasabi. Si Arnold Clavio, isa pa pa yan sa nagchichismis na magkakaroon ng palitan. Before yung Lunes, isa yan sa mga nagchichismis si Arnold Clavio na mapapalitan na yung magkakaroon uli ng kudita. Ano na chismis mo, Clavio? Kumusta ka na? Okay, sa mga nagsasabi po na dapat sumuko na lang o maging role model, marami po nagsasabi, dapat si Bato maging role model na lang. Sumuko na lang siya sa ICC. Kasi dati siyang, isa siyang senador, dati siyang PNP chief, tapos meron siyang warrant of arrest. Dapat sumuko siya para ipakita sa mga Pilipino na siya po ay anong tawag doon? Maging role model siya na pag may warrant of arrest ka, dapat sumuko ka. Kasi senador ka tsaka dating PNP chief. Yan po yung dialogue nila. Okay. Ano naman ang natin diyan? Ano naman ang banat natin diyan? Role model po si Bato. Taliwas po sa mga gusto nyong palabasin na dapat maging role model. Yan po ang role model. Huwag kang sumuko sa dayuhang korte. Dahil tayo ay Pilipino, hindi tayo dapat. Kung tayo man po ay sasampahan ng reklamo, kung tayo man ay nakagawa ng krimen dito sa Pilipinas, dito tayo dapat sampahan. Role model po. No? Role model si Bato ng pagiging isang tapat na Pilipino. Yung mga nangangantyaw kay Bato na maging role model ka, sumuko ka sa ICC. Kayo po ang role model ng kataksilan sa bayan. Traidor kayo. Bakit tayo susuko sa ICC? Kaano-ano natin ang ICC? Matagal na tayong hindi miyembro ng ICC. Salute sa iyo, Senator Bato, dahil ikaw ang tunay na role model. Tinatakbuhan niya ba yung batas? Hindi po. Tinatakbuhan niyo ba yung warrant of arrest? Wala po siyang warrant of arrest. Dapat po nating hindi kilalanin yung warrant of arrest ng ibang bansa, ibang korte. Bakit mo kikilalanin yung korte ng iba? Hindi naman nating korte yan. Hindi nga tayo member niyan eh. Sila po ang role model ng kataksilan. Eto po. Meron po ditong sinasabi naman to si Luistro. Na ebidensya lang ang prosecution ng mananakot at walang ebidensya pa ilang attack at defense. And that's for the reason that they will not appear. Ito po sabi ni Luistro, darating ang sitwasyon na ebidensya lang ng prosecution ang mailalatag at hindi mailalatag yung ebidensya ng defense. Dahil sa kadahilanang hindi sila mag-a-appear. That exclusive judgment of the senator judges. That would be yan daw po ay judgment na ng senator judges. Bukod pala sa ikaw ay magaling magtalumpati, Jerbil Luistro, manghuhula ka rin pala. Paano mo nahulaan na hindi mag-a-appear si BP Sara dyan sa Senate?
Nakakatawa talaga 'tong mga kalaban ni VP Sara, eh. Pati po yung mga hakbangin ni VP Sara, inuunahan na nila. Ang mangyayari raw sa Senate Impeachment Court, sila lang daw yung maglalatag ng ebidensya. Hindi raw po maglalatag ng ebidensya si VP Sara dahil hindi nila sisiputin ang impeachment court. Kailan po nagkaroon ng pronouncement? Kailan po sino man po sa mga prosecutor team ay sa mga defense team, sa mga abogado po ni VP Sara, mayroon po ba kayong narinig na hindi namin sisiputin ang impeachment court? Talagang kaya sabi na sa inyo wala na sa hulog, eh. Sa sobrang pag-aalala nila, wala na po sila sa hulog. Maliit pala utak namin, eh. Dapat may sarili ka ring vlog para makita namin kung paano mag-vlogs yung malaking utak. Tignan nyo nga yung kung may vlog yan. Ang problema sa iyo, Luis Tru, manghuhula ka pala. Nahulaan mo na hindi atin si VP Sara. Hindi sila maglalatag ng kanilang ebidensya. Utot mo, paulit-ulit po. Yung defense team, magkita tayo sa Senado, magkita tayo sa Senate Impeachment Court. Yan ang gusto nilang palabasin, eh. Ang gusto nilang palabasin kaya nagkudita para walang impeachment. Ang gusto nilang palabasin si VP Sara, hindi pa rin yan, o yung defense team, hindi pa rin po magpapakita yan sa impeachment court. Hindi, yan po yung gusto nilang paniwalaan para panalo na sila. Hindi po ba? Huwag ka ritong bawal ang fake news dito. Pwedeng makipagtalo ka pero bawal dito ang fake news. Okay. Sa totoo lang po, etong si Luis Tru, kabadong-kabado na yung mga yan. Kasi siya yung chief prosecutor, eh. Ang bagal magsalita niyang tao na yan. Kung ako si Marcoleta o yung mga judge, tagilan mo na yung katutula. Magsalita ka na, ano yung punto mo? What's your point? Sanay na sanay siya na hindi atin. Yan po pinapalaganap ni Luis Tru, hindi na naman atin si VP Sara. Eto lang po, paano kung umatin? Sinungaling ka? Paano kung umatin? Talo na kayo. Okay. Sa totoo po, sa totoo lang po, hindi na po namin, alam na po namin na mananalo si VP Sara sa impeachment. Wala pong duda kasi narinig na po namin yung inyong mga testigo, eh. Narinig na namin si Madriaga. Sa tingin nyo ba pag cross-examine si Madriaga, hindi pa nga kino-cross-examine, napatunayan na nagsisinungaling. Paano pa pag cross-examine? Si Trillanes ba sa tingin nyo, qualified na maging testigo? Baka nga hindi nyo iharap si Trillanes, eh. Pag hindi nyo iniharap si Trillanes, saan nyo kukunin yung mga dokumento? Alam nyo po, wala kayong naipakita na magnanakaw si VP Sara. Wala pang ang kalaban dun, eh. Kumbaga malaya kayo lahat na ipakita na lahat ng ebidensya nyo. Hindi nyo po napakita na magnanakaw si VP Sara. Tinigilan nyo na nga yung kami Mary Grace Piatos, eh. Nag-backfire sa inyo yung Mary Grace Piatos. Kasi pinasalamatan ng mga tao si Mary Grace Piatos nung meron pong naganap na enkwentro, di ba? Maraming salamat, Mary Grace Piatos, dahil sa'yo, meron na corn beef. Okay. Ito naman po si Carpio. Isa-isahin po natin itong mga tukmol na to.
Senate President Cayetano, dalawa pang iba, maaring kasuhan ng obstruction of justice. Ikaw naman, Justice Carpio, naturingan kang justice ng Supreme Court eh. Obstruction of justice, ano ba ginawa nila? Alam mo, Carpio, kung iba'y nagsasalita, hindi na namin papatulan, pero dati kang justice ng Supreme Court eh. At mahilig ka rin magkaso, di ba? O di ikaw na magkaso. Kung yung China nga, nakasuhan mo eh. Yan pa si Cayetano. Kasuhan mo si Cayetano. Na magkaalaman kung sino yung nagsabing yung obstruction of justice mo. Kasuhan mo. Gringo Hunasan, kunwestiyon ng pagsuko sa mga Pilipino sa ICC. Oy, marami palang lumipat dito sa grupo ni Hunasan mula kay Trillanes ha. Ito po. Isa na naman pong kwento mula kay Jesus Palsis. The Senate should move to request the Supreme Court Chief Justice to be the presiding officer of Sara's impeachment. Dapat daw ang mag-preside daw po kay Sara Duterte impeachment ay Supreme Court Chief Justice. No law prohibits it, and in fact, it will enhance the perception that the trial will be fair, objective, and less politicized. Wala daw pong batas na magpo-prohibit na yung Supreme Court po yung mamuno. Alam mo, Jesus Palsis, kung hindi ko alam na attorney ka, napakasimple lang po. Nakalagay po sa konstitusyon, ang magpe-preside po, maliban kung ang ini-impeach, eto po malinaw pag ini-impeach po ay Pangulo, Supreme Court Justice ang magpe-preside. Pero pag iba po, maliban po sa Pangulo, ibig sabihin lahat ng impeachable official, Senate President po ang magpe-preside. Sa Constitution po yan. Anong batas-batas pinagsabi mo? Saligang batas na to. Kaya talagang hindi lang sila nanloloko, nanlilito. Hindi lang sila nanlilito. Tahasang panloloko yan. Senate President po ang nakalagay na magpe-preside. Dito na tayo kay Dilima. Dilima kay BP Sara, kung walang kasalanan, wala dapat iniiwasan. Pagkakataon na raw ni BP Sara na dumalo sa kanyang impeachment trial sa Senado para ipaliwanag ang kanyang sarili. Alam nyo, hindi ko maintindihan kung saan kayo kumukuha ng mga bait eh. Meron pa ba kayong meron pa bang natitira sa mga utak nyo? Sino po may sabi? Kailan po sinabi ba ni BP Sara na hindi siya dadalo? Pinopropaganda nyo na eh. May propaganda lang kayo, makapagpropaganda lang kayo. Sinasabi nyo hindi dadalo si BP Sara sa kanyang impeachment trial. Trial na to eh. Di napatunayan natin ngayon na pwedeng hindi dumalo dun sa inyo si BP Sara. Dito kahit hindi dumalo si BP Sara, dadalo yung kanyang defense team. Hindi naman po automatic na dapat dumalo. Si Erap nga hindi dumalo. Defense team na inignore kayo. Dahil kalokohan lang naman yung pinaggagawa ninyo eh. Sa totoo lang po, nagpo-propaganda lang kayo para sirain si BP Sara. Alam po ninyo, kayong mga congressman, alam naman ninyo na si BP Sara ay hindi po makukonvict. Bakit? Wala kayong ebidensya. Panay kayo pahiwatig. Pwede bang sasampan nyo? Halimbawa, yung death threat sa Pangulo. Ang linaw, lahat kami narinig namin. Pag ako ginurgur, may inutusan na ako. Hindi naman siya ginurgur eh.
Kayo lang naman nagsasabi na death threat yun eh. Siya nga ang may death threat, kaya niya sinabi yun. Okay. Oy, thank you very much po kay ay yan na rin pala yung kanina, no? Si Tess. Thank you very much, Tess. Eto na naman. Kung walang kasalanan, wala dapat iniiwasan. Sino po ba may sabing iniiwasan ni BP Sara yung impeachment? Impeachment niyan, iiwasan niya. Hindi naman kayo iniiwasan eh. Gusto niya nga bloodbath na, pinatagal niyo pa eh. Kung noon niyo pa pinasa yan, tignan niyo yung ginawa niyo. Kung noon niyo pa pinasa yan, sana si Tito Soto pa yung presidente ng Senado. Dahil propaganda muna inatupag ninyo. Nagpropaganda muna kayo sa mga tao. Inabutan na kayo ng kudita ni Cayetano. Oh. Kayo may kasalanan yan kung bakit eh. Oh, ito pa isa. Kaya wag mo sabihin na iniiwasan kayo. Hindi kayo iniiwasan. Nag-inarte lang kayo. Meron pa kayo nalalamang trial. Meron pa kayo nalalaman pala na hearing. Kaya naman kayo nag-hearing kasi wala kayo ebidensya. Doon lang kayo nakakuha ng ebidensya. Palpak pa. Yung AMLAC na yan, ako makakasuhan ka, AMLAC. Maniwala kayo. Okay. Dito naman tayo kay Chua. Representative Chua, ayaw makakita ng bias na senator judge sa impeachment trial. Oh. Anong gagawin mo pag nakakita ka ng bias na senator judge? Kukurutin mo. Hindi ako yung mga magkukunwari. Lahat ng tao may biases. Pati yung mga judges may bias yan. Huwag niyo akong pinagbubulan na walang judge na yung mga senador. Si Tito Soto ba, walang bias yan? Anti-Duterte yan. Lacson, anti-Duterte. Hontiveros, anti-Duterte. Kiko Pangilinan, anti-Duterte. Oh. Yung dalawang bagong baliktad, anti-Duterte. Si Ejercito at saka to si Subiri, anti-Duterte sila. May mga bias yan. Huwag niyong pinagbubulay mga tao. Kayo bang mga prosecutor? Hindi rin ba kayo bias? Bias tayo lahat. Ako lang, nagsasabi lang ako ng totoo. Siyempre iba, sasabihin nila, hindi kami bias. Utot nyo lahat. May bias kayo. Kaya, kung biases lang ang pag-uusapan, Chua, talo na kayo. Hindi nga makabuo ng 13 si Tito Soto. Eh. Paano pa siya makakabuo ng 16? O, di ba? Kaya wag mo ipagpilitan yung mga bias at talo kayo diyan. Magpakita kayo para kahit may bias yung mga senador, pag nakita nila ebidensya, iko-convict nila si BP Sara. Wala naman kayong ebidensya eh. Si Madriaga ebidensya nyo, si Trillanes ebidensya nyo. Eto maganda. Luistro, lalamunin ng buhay sa Senado. Correct. Lalamunin ng buhay yan. Hindi katulad yan ni Joker Arroyo. Alam niyo no si Joker Arroyo, putya, hindi rin umubra yung mga senator judges eh. Eto, tatalumpatiin mo, magtatalumpati ka lagi. Patatahimikan ka na ng mga senator judge. Manahimik ka na nga. Tulak ka ng tulak dyan. What's your point? Okay. Eto pa po. Si Amy Marcos naman. Ewan ko ba ba't ang susungit? Nung mga bata, mga anak ko, lagi ko sinasabi, manalo matalo, gentleman. Huwag kang magsusungit. Hay nako, sore loser, pambihira. O yan po, yung mga nagsusungit po sa Senado ngayon. Ang tawag sa inyo ni Amy Marcos, sore loser.
At eto na po ang numero 1 sausawero, isang laos na artista, nagngangalang Agot Isidro. Tinignan ko pa, nakalimutan ko yung pangalan. Alan Cayetano, can you please stop uttering Bible verses kasi sure ako, hindi natutuwa si God sa'yo. Ang tindi mo, Agot. Ganun ba kayo ni Papa God? Ang tindi mo. Hindi raw po natutuwa si Papa God kay Alan Peter Cayetano pag nagbabanggit ng Bible verse. Paano mo nalaman? Na naginip ka? Gumanda ka sa panaginip? Talaga? Ito maganda to si yung pamangkin ni Miriam, si Defensor. Just that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. One of the challenges daw nila. One of the challenges nila Defensor bilang prosecutor, yung fake news na binabarena ng mga trolls sa taong bayan. Takan-takan naman ako sa iyo, Lawrence Defensor. Bakit concerned ka sa fake news na pinapakalat? Eto real talk po tayo mga kapatid. Ang binibintangan nila na fake news, yung mga maka-Duterte. Di ba? Wala naman kayong... Kasi kami, pag nagsabi kami, tinututulan namin, punto per punto, yung sinabi nyo, tapos tinatapatan namin bakit mali. Kayo pangkalahatan . Fake news. Yan ang concern nila. Bakit? Minamaliit mo ba yung mga senator judges na sa tingin mo, naapektuhan sila ng fake news? Kasi pang mamaliit yan sa mga hurado. O kung may palagay na natin tama ka na may laganap yung nagpe-fake news. Bakit mo pinoproblema yan? Samantalang ang kinukumbinsin nyo, hindi naman taong bayan. Ang kinukumbinsin ninyo, senator judges. Di, sabihin nyo yung mga hindi fake news. At pag nagsabi ng fake news yung kalaban ninyo, yung depensa, di paliwanag nyo na yan ay fake news sa mga judges. Alam mo kung bakit mo pinoproblema yung taong bayan? Alam nyo na kasi na wala kayong kapag-apag-asa sa mga judges, sumuko na kayo. Ginagamit nyo lang tong impeachment para masiraan si BP Sara. Yan ang katotohanan. Kaya ang concern ninyo, yung taong bayan, dahil binabarena daw ng mga trolls yung fake news sa kanila. Nakuha nyo po yung punto ko? Kung ang concern po ninyo, may matatag kayong ebidensya, sa mga sinasabi ng mga to, talunan na kagad sila . Napakababa ng spirit ng mga prosecution. Biruin mo sabihin, ang concern nila, fake news. Bakit? Pag ba nag-fake news, palagay na natin tama kayo, pag ba may nag-fake news, apektado kayo? Hindi ba sabi nyo paulit-ulit, matatag ang ebidensya nyo? Hindi naman taong bayan na magpapasya . Pwera na lang, kung hindi nyo talaga balak na mangumbinsi ng mga senador, ang gusto nyo lang talaga, mangampanya laban kay BP Sara at ito, gamitin to para masiraan si BP Sara. Bumibigay na ba kayo? Yan ba'y pag-amin na hindi nyo kayang tibagin si BP Sara? Ako sa tingin ko yan yun . Hindi nila kayang tibagin si BP Sara. Kaya sila nasasabi nila sa mga press conference nila na ang greatest concern nila ay fake news.
Hindi nyo naman bibigyan ng fake news yung mga ano. Kung matatag ang ebidensya nyo, wala dapat kayong takot. Pati fake news, natatakot kayo. Anong koneksyon ng fake news sa impeachment? Labas yung fake news sa impeachment. Kayo nga yung magsasabi ng mga ebidensya nyo. Kaya ako, nakikita ko, lahat po ng ginawa nila para lang po panira para sa 2028 kay BP Sara. Hindi po papasaya. Yung mga sinasabi nilang fake news, concern sila. Bakit kayo concern sa fake news? Dapat ang concern nyo lang, yung ebidensya nyo. Kung magandang ebidensya nyo, pasok nyo na. Pasok na pasok si BP Sara sa bitag nyo. Hindi. Yung purpose ninyong paninira, hindi umuubra. Mahal ng mamamayang Pilipino ang mga Duterte. Yung media na ginagamit ninyo para sa propaganda ninyo, hindi na tumatalab. Wala na naniniwala sa media. Hindi po fake news ang pumatay sa media. Paano papatay ng fake news ang media? Sila mismo ang pumatay. Yung kitang-kita na ngayon kung paano nagtatrabaho yung media. Huwag niyo pong sabihin, mga kapatid, yung media na yan, hindi po nagbabago yan. Sabi kasi, buti pa yung media noon. Sila pa rin yung media noon. Sila Arnold Clavio pa rin yan. Eh. Sila Jessica Soho pa rin yan. Eh. Sila Mel Chanco pa rin yan. Sila Karen Davila pa rin. Corina Sanchez pa rin. Ang nabago lang po, nagkaroon na po ng mga vlogger na nagsasabi ng totoo. Wag po hindi ko po sinasabi na lahat ng vlogger ay nagsasabi ng totoo. Marami rin po ng vlogger yung di nagsasabi ng totoo. Mas marami po doon sa kabilang panel, kabilang bakod. Ang point ko lang po dito, na-expose ngayon lang yung media. Ngayon natin sila na-expose. Dati na nilang ginagawa yan, sanay na sila dyan, na may kinikilingan at may pinapanigan. Ngayon lang sila na-expose dahil iba yung sinasabi nila sa tunay na pangyayari. Sinasabi nila, tinatakbuhan ni Bato. Yung batas, tinatakbuhan niya yung warrant of arrest. Anong katotohanan? Ang sinasabi ng mga vlogger, walang warrant of arrest sa Pilipinas. Si Bato. Dahil ang katotohanan po, wala pong kaso si Bato sa Pilipinas.